Hi guys! Welcome back to our channel! Hi! Hello! Ayan, driving ulit tayo ngayon dahil papunta kami sa Chinook Mall. Ayan, magwi-withdraw lang kasi we need to transfer some funds from one bank to another. Nag-inquire na rin kami. Actually, yung funds ay manggagaling sa BDO namin. Dati, okay lang sa amin yung mag-withdraw ng paunti-unti kasi ang charge lang naman dyan sa TD Bank $3 per I think $500, no? Yeah. Tapos syempre hindi naman malaki yung i-withdrawin natin, pero nag-inquire kami sa BDO, what if direct na para hindi ka $3 ng $3, di ba, kada withdraw. So sabi nila, if peso yung account namin sa BDO, wala silang way to transfer that papunta dito sa bank namin sa Canada unless naka US dollar yung account namin. And since nga yung peso, ayan, kailangan natin mag-withdraw na lang ulit para unti-unti. Hindi pa rin namin natatry hanggang ngayon ang pag-withdraw sa Scotia kasi may nag-comment doon, cheaper daw yon. I think $3 kasi sa TD pala, TD is $3.50. So kapag maraming beses ka mag-withdraw, syempre ano din yan, may ipon, 'di ba? Sayang din. Charges, eh. So kapag ka-withdraw din kasi ililipat lang din namin sa TD Bank namin. So ganun yung ginagawa namin. And yun nga, pambayad yun ng sasakyan. Yun yung ginagawa namin. Mag-withdraw sa peso account namin, then ita-transfer lang dito para hindi namin nagagalaw yung aming budget. Yan, pang Canada. And since nga, ayan, nagtumitingin-tingin din kasi tayo ng bahay, whether kumuha tayo ngayon or later on, we cannot tell for sure kung kailan, ay ang kailangan doon ay nakatransfer na dito yung funds mo. So, ibig sabihin, hindi pwedeng gamitin sa pagbili ng bahay yung fresh cash mo. So, dapat nasa bangko na siya for at least 90 days. Bangko dito sa Canada, ha. So, ibig sabihin, kahit sobrang tagal na ng pera mo sa Pilipinas na nakatambay, and yun yung balak mo gamitin, yan, pang down, for example, sa bahay, hindi yun papayagan. Kasi, under Canada rules, ayan, ang regulation nila is dapat nandito siya sa Canada bank mo for at least 90 days. So, saka one of the hindi rules. Hindi mo gagalawin yun. So, syempre, dapat hindi mo gagalawin for 90 days din kasi gagamitin mo rin siya pang down payment. And syempre, kasi kapag mag-o-offer ka, ayan, if you will make an offer, dapat ready yung funds mo. And yun dapat nga, naka 90 days na somehow kasi parang questionable kapag kakalagay mo lang tapos gagamitin mo agad. So yun yung ilan sa mga requirements. At least aware din kayo later on, alam nyo na yung ire-ready nyong funds. So dapat meron dito. Eh kami, syempre ngayon pa lang nagsisimula. So sige, ngayon pa lang din kami mag-uunti-unti ng lipat from our Philippine bank to Canadian banks. Oh, hindi nga kasi pwede guys yung isang bultuhan na lang sana na para mas makatipid ng charges. Yeah. Kaso yun nga, sabi nga ng BDO. Yes, nag-inquire na kami. Kailangan dollars. Unless yung nga, nasa Pilipinas tayo, tapos iwa-wire transfer. Yeah, which is hindi naman namin nagawa yan. Syempre, hindi naman yun pa yung priority namin nung umuwi kami ng Philippines nung January. Pero okay lang naman guys. Alam naman ng realtor yung timeline namin. Yeah. And ito yung pinapagawa. So, ipapaantay din to ng 90 days. And when we will see kung ano na yung nag-i-exist na properties yan para pwede natin na offeran during that time. Yeah, kaya kailangan yun nga, kailangan na may utik-utikin ni Emma kasi yun nga, tag-isa pa kaming account. Yeah. So medyo matagal na process. Yes. Yeah. So yun lang, yun yung na-advise sa amin ng BDO, ha. Hindi ko alam sa ibang banks kung may other means or ways para mas mabilisan ng i-transfer yung money mo from yan Philippine bank to yan Canadian bank. But yeah, since unti-unti lang to, hindi naman siguro sasakit ang ulo natin. Kapag bultuhan talaga, parang ayan, bibilangin mo, hala, $3 and $3, ilan yan. So anyway, sa bawat transaction mo pa naman, maximum mo lang $500. Yes, so depende sa amount na withdrawin mo, i-times mo na agad. Kaya iniisip ko nga, para cheaper, Scotia Bank
Try mo yung sa'yo. Ako kasi TD na kasi yan, ako. Para diretso kasi deposit sa bank since dito kasi siya talaga nagde-deposit. Yan yung yung machine na pwede mo na ilagay yung cash, tas automatic deposit na yon sa checking account mo. Ang tawag dito sa amin checking account, hindi savings account. Kasi yung savings account, yun yung account na dapat hindi mo galawin, save only talaga. for save. Sa Philippines naman, yung savings account, yun yung somehow daily na ginagamitan mo, binabawasan mo, dinedeposituhan mo. So mako-confuse ka talaga kapag unang dating mo dito. Nililito kami ni Emma pag magde-deposit kami, checking, saving, ganun. Savings. Minsan nagkamali kami. Oo, nailagay ko sa savings. Kasi syempre, savings sa BDO. Tapos sabi ko, bawal to galawin. Yun pala, nilipat lang nung sa teller nung bank. Ayan. So, anyway, andito na tayo sa may Chinook Mall. Ito. Liliko na lang tayo. Ayan. Mga dalawang stoplight pa to. Guys, ang ganda ng weather. +13. Yan, mga maninipis na jacket na lang tayo. Diba? Then after na to, ay meron kaming massage. Ayan, meron pala tayong subscriber, kababayan na pupuntahan namin. And syempre, meron siyang business dito na, yan, pag-offer ng massage. So, imbis na kamustahan lang, sabi ko nga, ituloy na natin, magpapamassage na kami. So, hindi pa namin natatry dito kay ate. Dati niya pa kami niyayaya. Pero, syempre, ayan. Last year pa. Oo, nagko-conflict sa schedule. Buti na lang ngayon, nag-connect ulit. And, ayan, available naman ngayon. So, try natin yung massage niya. And, why not, no, malay nyo. Yan, pwede nyo ring itry. At least other area naman to. So, we will, let you know. Kasi nakalimutan ko na yung address. Sinabi niya lang sa amin. So, after dito sa Chinook Mall, yan, punta tayo kay Sis. Yan, para magpa-massage. So, refresh na naman si Emma. Yan, kakatapos lang ng second day ng exam ko. So, marami pang kasunod. Kaya, ayun, ngayon isingit lang muna natin yung massage. Hi guys! Nandito na kami ngayon sa bahay ni Ate Jonalyn. Grabe, ang ganda ng bahay niya dito lang sa Copperstone banda. Malapit dun sa pinag-viewhan natin ng townhouse last time. And nandito tayo ngayon sa basement. So, since si Ate Jonalyn lang yung nagmamassage, pinauna ko na si Alvin. And, yan, maglalaro muna kami ni Zion dito sa waiting area. Hot Wheels. Ayan, binigyan siya ng Hot Wheels. And, pakita ko sa inyo yung basement ni Ate Jonah. Nandito na rin naka-display ang kanyang mga certificates. And, yan, traditional Pinoy hilot yung ino-offer ni Ate. Ayan, makikita nyo, Pinoy hilot by Jonah. So, ito yung area niya. Ayan. And then, nandito sila, Alvin. So, i-share ko na lang, napakaganda nung detached house ni Ate Jonah. Na-appreciate namin kasi nga house tour natin, compare natin, di ba? Panalong-panalo na nabili ni Ate to during pandemic. Full house, 400K. Yun na yung presyo ng townhouse na tinitingnan namin na somehow limited space pa. Pero ito, buong bahay na. So, mamaya, yan, kukwentuhan pa tayo ni Ate Jonah, no? Napaka-bless and swerte niya dito sa kanyang business and pati na rin sa bahay. Kapag talaga na timingan mo yung market, ito kasi pabagsak daw ng pabagsak during pandemic. So, nag-grab na nila yung napakagandang price. Ayan. So, ito si Zion. Ayan. Look ko yung kanyang Hot Wheels. Say hi. Hi. Yeah, show your Hot Wheels. Dito daw. Ayan. So, antay muna kami guys. 1 hour si Alvin and then ako naman later 1 hour. Ang ganda nung upuan ni ate. To, parang turista. Nasa Boracay yata tayo. Alright? So, ayan, nakapasok na tayo sa loob ng massage room ni Ate Jonah. So, ipapakilala ko na si Ate Jonah. Ang napakagaling na Pinoy hilot. Galing. Sarap. Ayan, naka 30 minutes na ba? Ayan, 43 minutes. Ayan, kakaikot lang ni Alvin. Kamusta naman? Sarap. Sarap. Iba-iba yung niya, massage niya. Tsaka yung
proper lahat ng, ito yung cover mo. Hindi ka mahihiya makita ang puwet mo. Kasi hindi talaga nakikita dahil may proper cleaning talaga ako. Galing. Ayan. 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 Oh, kikilalanin natin si Ate Jonah. Intervene. Oo, intervene. Eh, di pwede na ngayon, baby, habang Hindi, minamasahe busy ka. siya, baby. Hindi, nagkukwentuhan nga kanina tayo eh. Yan. Ate Jonah, gaano ka nakatagal na nagmamasahe dito sa Calgary? Nag-graduate ako ng 2020. So, yeah. So, 5 years na ako dito, pero massage therapist ako back home since 2007. Wow, kaya Yeah. ganyan na pala yung hagod, no? Yes. Very, sanay and professional. Ay, speaking of, di ba, 2020 ka graduate, nabanggit namin, 2020 mo rin nakuha itong bahay na to. Grabe, Kaya sunod-sunod sobra- yung blessings. Yes, talagang siya. Kahit sabihin mong COVID, Oo. talagang blessing. Tapos nung nakuha namin to dati, hindi ko alam kung paano ko umpisahang hakot. Pero dahil lockdown, nabigyan akong pagkakataong may ayos yung bahay namin. Yan. Isingit ko ha, although hindi to connected sa hilot, kasi interested kami about sa bahay din. Yung mo ate, ano yung ginamit mo? Lakas ng loob din ba? Kasi COVID time yun eh, ang daming nagbebenta, tapos ikaw bibili. Gusto ko kasi. Gusto mo. Dream namin to eh. Dream house namin to. Tsaka, nung time na yon talagang bagsak presyo ang bahay that time. Oo. Kahit, ang hawak ko dati nun is yung student loan ko na dapat ibabayad ko. Oo. So, sabi ko, sige, Gamitin. ang isip ko, magiging double purpose. Kaya naibigay sa amin kasi yan, may pinandown kami. Ang galing nga. Ang galing. It's a good timing talaga siya. Yan, yun nabanggit ko nga pala sa viewers. 400K nakuha ni ate to. Ngayon, nasa 700K na. Yeah, nandoon na siya. So, sabi nga nila, dahil nga may garahe na, Oo. kaya pa siyang ibenta ng, let's say, 800. Pero, Oo. hindi ko na to ibibenta. Oo, napakaganda. Ang laki, guys. Wala makikitang 400 na ganito. Kahit sabihin Totoo. maraming utang or utang, naging good pa rin. Good investment. Basta, malapit na dumoble ate, Yes. 800K. At saka yan, hanggat nababayaran mo, it doesn't matter kung anong laki ng utang mo. Yes. Basta kaya mo siyang bayaran, that's okay. Grabe, napaka-blessed. No, in 5 years, dumoble yung investment ni Ate Jonah. Ang dami nga nagsasabi, naku, ang laking kikitain mo pag binenta mo to. Sabi ko, Saan ka naman titira? Oo, sabi ko, kikita ko pero ang bibili ko nasa 700 din. So, Oo. it's not, it's not worth it. Tsaka, karamihan sa nagawa dito, gawa to ng mga biyanan ko, nanay at tatay. So, karpintero siya. So, yun, nagawa niya yung fence, nagawa niya yung loob ng garahe. Kailan mababalik sa tatay? Baka Ay, pwede kami magpagawa ng bahay. Wow, bahay kubo. Naku, kung pipila ka, siguro mga nasa 15 ka. Ay, ang haba ng pila. Kasi yung mga, namin dito, yung mga kliyente, ay yung mga kapitbahay, tinatanong din. Kasi iniikutan nila talaga yung ginawa ni tatay. Oo. Tinatanong kung ano daw yung sino daw gumawa. Oo. Hindi sila maniwala na dalawang matanda lang ang gumawa eh. Nanay at tatay. Si nanay ang tagahawak. Tapos kami nasa trabaho. Ganun. Minsan pagaling ng trabaho ang asawa ko sa umaga. Galing. Tutulong lang siya sa kay tatay. Yan, relax. Mamaya tignan niyo yung loob ng garahe. Yun Oo. talagang pinagmamalaki. Ipapasilip ko kasi natin. Sabi nga ng House tour na rin. sabi nga ng mga kapitbahay namin, pwede na kami maglagay ng sofa. Totoo. Kasi talagang para siyang bahay style ba. Kulang lang lababo tsaka CR. Diba? Panalo to. Panalo yung Panalo lugar siya. ni ate. Kaya, yun. Ayan. Mamaya natin ituloy. Baka mahiya na si Alwin. Oo. Pangit ko eh. Sige. Ayan. At least napakita natin yung area ni ate. Dito yan sa Copperstone. Yeah. Okay. Ayan, Ate Jonah, ang iyong parang tag name ba ay Pinoy Hilot? Bakit Pinoy Hilot? Kasi massage therapist ako back home sa Pilipinas. So, talagang yung style ko, yung pressure ko is talagang Pinoy style. Oo. Yung different talaga. Yun yung different ko sa dito nag-aral. Kumbaga, although, yun lang, yung panghahawakan ko. Pinoy Hilot. So, pinupuntahan din siya kahit mga 1-year-old na bata, dinadala dito dahil alam nyo yun, sa ating kultura, kapag yan, lalagnatin ng bata, dadalhin sa hilot. Ayan, si Ate Jonah ang hinahanap. Yeah.
effort lang nila sa akin dalhin dito mga bata, lalo kung wala akong gagawin o walang trabaho, pinapadala ko sa kanila. So, dinadala dito. Ate, nag-home service ka rin ba? Hindi na Ah, yun. hindi. Kasi dati nung nangungupahan pa kami, nag-home service ako. Pero dahil nakakuha na kang bahay, kasi isi-set up mo eh. Oo nga. Mahirap din yung effort. Hindi naman may ginawa sa akin ni ate, may towel ako sa liit, meron pa akong towel sa paa. O, di ba? Talagang ibang klase yung massage iba talaga. siya. Oo, iba siya. Parang premium. Wow, premium service. Totoo. Mo. Meron ako sa batok pa pala. Tapos si Alwin nga palang pinakaunang gumamit ng heated bed ni ate. Bagong-bagong palit ni ate. So upgrade din. Yan para sa mga customers na pupunta dito. Yan, dalaw lang kayo kay ate. For the price, magkano? Ako, $100 lang ako per hour. And I do the direct billing. Oo, yan kapag may insurance kayo benefits, 'di ba? Yan pwede. Yan direct bill na. Yan, pero yun nga, pupunta kayo dito. At least na nakalatag na guys. Andiyan na lahat ng gamit ni ate kasi minsan pag pupunta pa sa bahay, pupunta ka na lang dito, hihiga ka na lang. Ako na mag-file ng ng insurance mo, then isisend ko na lang sa'yo. Pag may babayaran lang, then i-transfer. Oo, 100. Okay na yun. Handle na yun ng inyong benefits. Yes. Kasi usually nagtaas na ang mga insurance ng 120 per month. Oo. Actually, dun sa di ba, meron tayong... Dati kasi talagang mababa eh. At ano yung mga kinds ng massage mo? Usually full body ako, Pinoy Hilot. So usually ang Pinoy Hilot is, alam mo yung tinatawag natin sa term natin sa Pilipinas, yung mga lamig, yun yung tipong nadudurog ko, pero it's a combination na siya ng lahat. May treatment na siya, like nito. Ang hilot sa atin naman. It's a kind of hilot, pero still, kailangan mo siyang i-release kasi tingnan mo. Ihahagod ko to, pero ang gagalaw sa iyo yung nakakatuwa naman. Very successful si ate sa kanyang business talaga. And kaya, kung magpapabook kayo kay Ate Jonah, saan nyo siya pwedeng kontakin? May page ako sa Pinoy Hilot by Jonah sa Facebook. Yes, ayan, screenshot na lang din ni Alvin para makontak si Ate Jonah. In case nandito rin kayo sa Copperstone area, ayan yung mga nasa south banda. Pero kahit nasa north kayo, puntahan nyo to, di ba Alvin? Sulit. Yan, yung mga brosis natin nasa north. Yan, dalawin nyo sa sila Lawrence. Bro, ayan, sarap dito. Puntahan nyo din si ate. Ayan, nag-explore din kami at least, di ba? Meron din kaming 3-9 na pamassage lagi. Tinamay pa ako. Di ba? Kasi back home in the Philippines, reflexology ako. So, mas maganda yung, alam mo yung trigger pointing ng paa mo. Connect siya talaga lahat. So, sulit from head to toe. Yung sa kamay ko lang kanina din, ang sarap. Pagka nireflex ni ate. Oo, reflexology. Hindi lang basta-basta massage. Yun yung talaga. Di ba, baby, alam mo ako, mas gusto ko reflex, di ba, pag sa Pilipinas. Lagi yan. Sa ano nga yun? Tontons? Tonton. Sa Tontons kami pumupunta sa Manila. Tapos ang gusto lang ni Alvin yung nakaupo, tapos yung sa paa, imamassage. Yeah, sarap. Okay. So guys, ayan, supportan natin ang ating kababayan dito na, ayan, sa Hilot. Kasi kayo din mismo ay mag-re-relax at mag-e-enjoy sa masahe ni ate. Totoo, the best. Ayan, tignan nyo na masahe. Huwag mo na i-focus kahit na Okay guys, so katataas lang natin yung pamassage. Ito si Emma, hinang-hina pa. Ay, sarap. Sarap, no? Iba yung hagod ni ate. Hindi, tsaka iba yung proseso niya ng pagmamassage. Talagang... Mixed. Oo, hindi lang one type ng massage. Yeah. So, ayun. Guys, marirecommend namin to. So, punta kayo anytime dito, lalo na kung malapit kayo, or even malayo kayo, recommended namin si Ate Jonah. Diba? Oo. Yes. Saturday, Sunday, and Monday. Yun nga pala. Ay, schedule niya? Pala. So, ano yung schedule mo dito sa bahay? Schedule ko dito, Saturday, 1 p.m. to 9:30, Sunday and Monday, 8 a.m. to 9:30 p.m. Okay. Pabook na kayo guys kasi madaling maubusan ng slots. So, yun lang yung available day ni ate. Dito sa tsaka yung oras. Kasi may work din siya sa iba. Yeah. Ayan. So, anyway. Yan, i-tour na natin ang magandang bahay ni Ate Jonah. Ay daw, sabi ni Sally. So, ito na ang dating 400k, ngayon 700k na. Alam niyo ba guys, 400 niya lang nabili ko during COVID. Sana nga magko-COVID ulit eh. Joke lang. Ayan, so, ang laki yung bahay natin. Living area. Yan yung living room.
Meron akong massage Ganda oh. Oh, may massage chair din siya dito. Oh. Ayan, may massage chair din siya dito. Then, ito yung likod niya. Ayun yung garahe niya, guys. Actually, inaano ni ate yung garahe niya kasi ginawa daw nung kanyang tatay. Yeah, oh sige, labas daw tayo. Ayan. So, pinakita ko, ayan. Ganda ng TV ni ate, laki oh. Para baliktad yung yung vlog mo, pasok, labas. Sige, labas sama tayo, tayo. Sama tayo. Ayan. Tayo dito sa garahe ni ate. Oh, ganda. So, ito, ginawa rin to, te? Tatay. Ang galing. Tsaka ito, ayan. Kaya ganitong galing, style oh. niya kasi ayaw niyang itapon yung maliliit. Oh, ang tiyaga niya, no? Parang bahal yan kapag kinontrata mo sa iba. Galing. Pati friends, kasi nagtatanong Pati mga ito. kapitbahay, saan daw kami, sino daw nagpagawa. Kumbaga, saan namin nabili yung mga Material. materyales. Sabi namin Home Depot. Kaso hindi sila makapaniwalang inuka ni So, siya rin gumawa niyang ano Mano-mano. niya. Oo, mano-mano yan. Galing. Ginagano niya. Oo. Ang Siya din galing. ang nag-landscape niyan. Galing. Ang swerte mo Tingnan naman niyo sa naman, guys, oh. Biyanan po. Ayos. Siya din ang nag-landscape. Ang laki ng bahay ni ate. Tingnan niyo naman, oh. Ganda kasi corner siya. Ganda. Tama agad. Ayun yung playground. Oo, ayun, oh. Doon yung ano yun na view. Yeah. yung binuyan natin. Yun lang, baby. Yan yung playground. Okay. Kaya nakapag-message ako agad sa inyo sa Ay, oo nga, no. copper. Doon lang pala yun, no. Yung na-view namin, guys, doon pala yun. Yung sinabi ko sa vlog na, ito malapit sa playground. Oo. I see. Ako bigla sa inyo eh. Come on, Come on, Sayan. Let's go. And then, ito yung detached. Yeah, ito yung detached garage niya. Tingnan natin. Ilang kasya dito, te? Ang laki. Parang tatlo. Parang 3 ata, eh. Laki. Oh, 3 nga. Grabe. Grabe naman. So, nabili mo to ganito na talaga? Pinagawa niyo lang. Ano to, katas to ng pinaghilot. Wow. So, ayun yung ginawa ng tatay. Ito. Galing. Yan. Nice. Ang galing. Pwede sabi mo na si tatay. Shout out kay Tatay Virgilio. Tatay, pag may bahay. Tay, kailan kayo pupunta rito? Papagawa kami. Baka magpagawa kami sa'yo. Galing. Diba, lahat na. Intact lahat talaga. Sukat ni tatay yung bulo. Hindi ba yung offer ni tatay yung service niya? Baka may gusto rin magpagawa. Balik kayo dito, tay. Kikita kayo dito. Marami. Tatlong sasakyan, no? Kasya dito. So, magkano pagawa mo dito that time? Laki Kasi to. nung bago pa kami dito, yung 2 cars garage parang nasa 18,000. Sabi ko, wag muna, hindi para siya. Naging 24,000. Ay, hindi muna. Mahal. Baka bumaba pa. 27. Wow. Agad umabot ng 32. So, ano na to, umabot na siya ng, hindi ako nagkakamali, parang 37, 38. Baby, yung yung ina-ask natin sa mga showroom, 40K na, 2-car garage din. Sa bagay. Parang 40 to 50. Tapos, kami na to, itong materials na to. Diba? Si tatay na yan. So, mahal talaga pag Galing. papagawa ka ng Pumatak na rin siya kasama itong mga materials na to, nasa 43,000. Huwag mo ibebenta to, te. Ay, hindi talaga. Patagalin mo pa. Wala na kaming Bilyon na to. Asa na, hanapin ko yung pirmado ni tatay. Ano, ilang taon na lang bilyon na to. Oo. May pirma si tatay. Lahat ng gawin ni tatay, pinipirmahan niya. Galing. Ay, hindi ko maalala kung sa panahon. Ay, no! Nanay, tatay. Yun. April 10. Pirmado yan. Nice. Lahat ng gawin nila, pirmado yan nila. Kaya hindi ko bebenta yan. Nice. Ganda. In few years, diba? Yeah. Grabe yung investment talaga kapag nakapasok si ate sa... Tsaka naswerte na magandang namin kasi market. talagang bagsak presyo sa talaga that time. Galing ng timing. 400K. Ano ba yung tinitingnan namin sa market na 400K? Yung mga Ano maliit na na yun? townhouse Oo. with mga condo fee pa. Yeah. Tapos si ate ganito, kalawak yung bahay. Ayan, di ba natin natutur yung loob? Ganda eh. Pero ito na yung malawak na backyard niya and Ganda. garage. Nice. Tapos 5 bedroom to, guys. Wow. Grabe. Come on. Swerte. Galing. Yan, balik tayo. Pasok na tayo.
Medyo malamig na rin. Kasi namatay na, hindi ako maano sa alaman. Hindi ka Yan o. Kung makapasin dyan, ang luwag niya. No? Kasi yung mga nakikita namin, pagpasok mo pa lang, makipot siya, tight siya masyado. Pero ito iba, maluwag. Oo. Yung island niya, ganda rin, no? Nice. Tapos yun o, yung sa countertop niya. Ganda, oh. Diba? Nice. Yung ref ni ate. Rep So, niya. ito yung kasama na rin ito nung display, diba? Dati, ito na yan. May dishwasher din siya. Ganda. Oh, tapos meron pa siyang palabok dito. Kaya nga pala, prepare ni ate. May palabok pang Jonah, inanda dahil si ate dadating Jonah. daw kami. Kailangan Diba? ko ngayong araw. Oh. Ayos. So, dito na, tour mo na ito. Ay, hindi pa. Ay, yung entrance. Pinaka-entrance. Pinaka-entrance. Dati ito, ano to, Yan. computer room to, open to dati. So, pinalagyan namin ng pinto kasi ang plano namin sa anak ko, nag-eyelashes siya. Ito nga, practice niya, pero ngayon, Oh. na-set up lang to ni tatay, pero Yung para sa customers nung saan. So may bed din siya, oh. Wow. lashes. Ganda. Yeah. Perfect Ayos para sa kung mga may mga customers. gusto rin guys, oh. Suporta. So, suportahan mo din, pero Oo. syempre, meron silang mga priority pa na, Oo, na ngayon, may ini-start siyang dental, clinic. Siguro ano na lang yan, mga side hustle na lang yan. Pagka yung walang ginagawa. Pero Oo. busy siya, nagma-McDonald pa siya. Wow. Tapos yung space na to, sayang. Sa kanya. Kompleto, oh. Distress May na. bed, oh. Yeah. Diba? Nice. Yes. Yan, Ayos. Napaka-successful naman. Oo, successful, pero kailangan merong kasamang pagtitiis pa rin tayo. Oo, hindi nyo lang alam yung sakripisyo. sakripisyo minanas ni ate. dati. Maraming sakripisyo pa rin ang kailangan. Pero syempre, hindi pwedeng tumigil kasi Yes. meron tayong pinopondohan pa. Yeah. Nice. Okay. So, yun. Alright, so kain na muna tayo. Kaya mo na lang. So guys, sorry hindi na kami nakapag-vlog kagabi. Medyo, syempre, sarap nung, syempre medyo napasarap yung ating pamassage, no? Kay Ate Jonah. Ay, sorry, hindi pala Ate Jonah. Mas matanda pala ako doon. Kay Jonah. Yan guys, marirecommend namin yan guys. Yun nga, no? Ilalagay namin sa description yung contact number niya, tsaka yung page niya dito sa Facebook. Alright, so ganito na lang guys. See you on the next one. Peace.